Isang mapagpalang araw po ng Lunes, October 13, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Meron din tayong update ngayon sa mga possible o posibleng aftershocks dahil po sa malalakas na lindol. Well, bago natin yun ipagpatuloy, baka naman pwede nyong ilike yung ating video bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ay isang potensyal na bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw at posible po itong kumilos papalitpit po sa Northern Luzon. Sa ngayon po ay patuloy itong binabantayan dahil inaasahan pa rin ang mga posibleng pagbabago sa ipinapakita po ng ating mga ginagamit na weather model. Ang susunod po na pangalan ng bagyong papasok sa loob ng ating para ay tatawagin pong bagyong Ramil. Hindi pa natin may consider kung ito malakas or hindi, pero mas maganda na ating bantayan at i-monitor po ang pagkilos nito. Sa kasalukuyan ho ay wala namang bagyo sa loob ng ating PARO, Philippine Area of Responsibility. Ang tanging weather system na nakaka-epekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay ang tinatawag po natin na easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Sa tinatawag natin na forecast weather conditions, sa area ho ng Aurora at Quezon, ngayong araw po ng Lunes, asahan po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa easterlies. Possible impact pa rin, mag-ingat tayo sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, Visayas, the rest po ng Luzon, Caraga at Davao Region, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay partly cloudy to cloudy skies pa rin po with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Ang posibleng impact pa rin nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng severe thunderstorms. Yung may mga pagkulog at pagkidlat yan is usually bandang hapon na hanggang sa gabi ho yan talaga minsan bumubugso yung mga ganyang pag-uulan. Ang ilang bahagi naman, the rest po ng Mindanao, mga kaibigan ko, mga kababayan, ay patuloy din makakaranas po ng maulap na kalangitan dahil naman po sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Possible flash flood at landslide din po ang aasahan natin kapag nagkaroon ng malawakan at malalakas po na mga pag-ulan. So ngayon, meron ho tayong update sa mga banta na mga aftershocks dahil po sa malalakas na lindol, lalo na itong mga nakaraang mga araw. Meron po tayo, ito ho, yung pinaka-senaryo na atin tinitignan. Ang magnitude na 8.1 po na lindol ay maaari pong tumama sa Philippine Trench, habang magnitude 8.3 na lindol naman ang maaaring tumama po sa Manila Trench na posibleng magdulot ng tsunami alert. So yung mga lugar na yan, ay sinabi ko na ho sa inyo noong nakaraan, mga kaibigan, yan yung nakita natin na banta ng mga lindol yan po sa may Luzon. So ngayon, dahil po sa patuloy, mga kaibigan ko, mga kababayan, ng malawakang lindol at ngayon din po ay merong abiso tayo sa mga lugar na walang pasok. So bakit daw walang pasok? Ito muna tayo. Mas maganda kasi yung mga kababayan natin maaga na humahanda, naghahanda. Ang NCR po dito, ang DepEd NCR po, mga kaibigan, ay nag-anunsyo na po ng walang pasok sa pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw po ng Lunes hanggang sa Martes po, October 14, 2025, dahil ho yan sa pagkalat po ng sakit or ng flu at dahil na rin yan sa banta ng sunod-sunod po ng mga lindol na posibleng magkaroon ng aftershocks. So kasama sa buong Metro Manila walang pasok ang Marikina ho, ang Manila, Quezon City, Parañaque, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, Valenzuela at Pateros. So posible hong tumagal pa yan dahil nga po sa mga aftershocks na ating naranasan sunod-sunod ho, kasi actually dapat mas malaking bahagi pa ng bansa natin na walang pasok, hindi lamang dyan sa Metro Manila. Dapat ang Visayas at ang Mindanao din, dapat wala hong pasok yan. Kagabi din ho ay nakapagtala ho o niyanig ng magnitude
4.5 na lindol po ang Maytum Sarangani. Bandang 7:50 po ng gabi. Nung linggo ho yan, kahapon ho yan, kagabi ho. At meron hong tinatawag na may lalim na 10 kilometers. So, yung mga pinsala, inaasahan yung aftershocks. Doon po yun magdudulot. Kaya nga po yung mga lugar na aking sinasabi, may mga paalala ko laging sinasabi kapag may lindol, dapat alam natin. Or meron tayong tinatawag na earthquake drill. Para po nakakaiwas tayo sa banta ng mga posibleng impact ng mga malalakas ho na mga lindol. So ngayon ho, aalamin natin yung ilang karagdagang update. Alam nyo, ito ho, inaasahan natin yung pag-impact. Meron ho tayong nakuha panibagong update. Ang pinag-uusapan po ng marami ngayon ay ang West Valley Fault na tumatawid po sa Metro Manila, Cavite, Rizal at Bulacan. Makinig ho kayo, importante to. Ngunit may isa pang trench na dapat nating alamin, no? At singbagsik daw po yun o di kaya gumagawa ng mas malakas o mas malalang lindol kaysa the big one. Ayon po yan sa PBOX. So hindi ito pananakot, no? Ito, pwede nyo i-check sa page po ng PBOX para din sa karagdagang impormasyon nyo. Ito ang Manila Trench. Nagsisimula po itong trench na ito mula Taiwan hanggang sa isla ho ng Mindoro. So mas mahaba pa ito sa buong mainland Luzon. Nasa ilalim ito ng West Philippine Sea. So yung chance talaga meron. Kaya ang Manila Trench gumagawa ng lindol na mas malakas pa sa the big one. Sa katunayan, ayon po sa PBOX, ay kaya nitong gumawa ng magnitude na 8.3 na lindol na kayang yanigin ang buong Luzon. Kaya yung nakikita nating update na yayanigin ng buong Luzon ay pwedeng mangyari, no? Pero walang nakakaalam kung kailan, kung anong mang oras, at kung anong araw. So, kaya ding lumikha ng tsunami ang nasabing trench na posibleng tumama po sa baybayin ng buong Western Luzon. Kabilang narito ang Pangasinan, makinig ho, ang Ilocos Region, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan, Metro Manila. Ayon sa tsunami map ng PBOX. So, tulad ng sinasabi, wala hong nakakaalam kung kailan mangyayari at gaano kalakas ang isang lindol. Pero base na rin po sa masusing pag-aaral po ng mga eksperto sa ating mga scientifico sa PBOX ay ganun yung nangyayari. Wala ho akong intensyon na manakot, no, sa aking update na ito, pero para magkaroon lamang tayo ng dagdag kaalaman at para din sa ating mga kabayan, ukol po sa banta ng mga paglindol sa kanilang mga lugar. Sa ngayon, kaibigan kabayan, yan muna ang pinaka-latest update natin. Maraming salamat.